Naubos na daw mga kababayan ang pasensya ni Bangag kay John Vic Remulla. Yan ang binalita dito sa Milyonaryo eh. Ayon sa kanilang intel mga kababayan, wala na daw natitirang pasensya si BBM at mukhang papalitan na daw mga kababayan si John Vic Remulla bukas o makalawa. At ibabalik na daw si mga kababayan Benhur Abalos na Black Rider. Aalisin na ito si John Vic. Pero kahit ayaw daw ni BBM mga kababayan, mukhang mayroong kinakapitan itong si John Vic mga kababayan, sabi nila. Sabi kasi ni Maharlika mga kababayan, crash daw yan ni Admiral. Ay nako. Pero si BBM asar na daw mga kababayan kay Remulla. Sige! Ang inaantay natin mga kababayan ay yung si Baki ni Bangag ito si John Vic. Para tuluyan na itong mag-away mga kababayan. Natural kakampihan ito ni Ombudsboying mga kababayan na kapatid niyang ombudsman. Ang ombudsman mga kababayan, untouchable na yan. Hindi na yan masisibak ni Bangag unless ipapa-impeach niya. O kung ito ang dahilan mga kababayan sa away nitong mga Remulla at mga Marcos. Napakaganda. Napakaganda, panoorin niyo po ha. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla. Naubos sa pasensya ni Ngagba. At umabot pa raw kay ito sa Remulla. puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Pinaalis. At isa din yun mga kababayan, isa sa mga tinuturong taong nasa likod ng pagkabulilyaso ni Bangag mga kababayan na nag-anunsyo siya na nahuli na si Zaldico. Ang tinuturo doon mga kababayan si John Vic ayon sa mga political analyst. Dahil siya lang daw ang nag-sorry mga kababayan Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Matakasan! Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa. Wow, fugitive daw si Bato. Kayo lang naman ang nagdeklara fugitive si Bato pero ang Korte ng Pilipinas, wala pa nga, hindi pa nga nila dinesisyonan. Na wanted ng ICC. Si Charlie Atong Wanted ng ICC. Ipapatupad natin ang batas ng ICC. Diyos ko, Lord. na tinuturong mastermind sa missing Sabongeros Si Atong Ang namuntik nang mahuli. case. Si Hindi lang naabutan. former Duterte spokesperson Harry Roque. Mga kalaban mga kababayan ng sa politika. Pero ito hindi naman yan tumakas mga kababayan sa Pilipinas. Di ba talagang pinaalis yan mga kababayan para hindi kumanta? Wanted dahil sa Pogo fiasco at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Sige, Ayon sa sibakin nyo na si informant John ng Vic. Milyonaryo News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. Walang pagpipilian mga kababayan, Diyos ko Lord. Etong ngiwik-ngiwik na rin ito Di ba lagi lang ganyan-ganyan mga kababayan ang labi niya? Ang delikado lang nito mga kababayan, sa tuwing may aalisin sila, palala ng palala ang ipapalit mga kababayan. Kagaya na lang ni yung sa NBI mga kababayan, yung panot tatanggal na yung si Santiago, di ba? Pinalitan ni Matibag, Lord. Tapos si John Vic, papalitan nito, equally din na, mga bagoong din mga kababayan. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto Sabi ni Maharlika, crush kasi yan ni Lisa. dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Dahil Remulla. malaka-umlos boying. Baka nag-jelly mga kababayan, si Ngagbi, no? Not bothered daw. Ito. Sa usaping Bangag mga kababayan, ang Bangag daw hindi daw bothered sa kanyang negative rating. Pangulo sa patuloy na pagbaba ng kanyang satisfaction rating. Hindi siya natitinag. Motivated pa nga Diyos raw ka! ang Pangulo ayon Motivated. Kaanimalan na talaga ito mga kababayan. Hindi na ito normal, no? Motivated pa daw siya mga kababayan sa kanyang negative na rating. Ungas! sa palasyo. Narito ang agenda report ni Jill Sibandal. Motivated! Ay, nako, baka motivated magnakaw. Ay, nako. Sumagsad na naman ang satisfaction ratings ni PBBM. Na-break niya ang kanyang record, mga kababayan, na siya lang din ang may hawak. Na negative 3. Na-break niya, negative 15. Congrats, Guinness! Sa pinakahuling survey ng SWS. Mula -3 noong November 2025, nasa -15 na ito noong Minus 15. March Grabe. 2026. Ito na ang lowest satisfaction rating ever ng Pangulo. Ever! Ang ilang kongresista hindi na raw nagulat. Ay, nagulat kami. Nagulat kami nga negative 15 yan. Dapat negative 99 na yan mga kababayan.
Mas mababa pa sa negative 15. Mag-survey kayo ngayon. Sino pa naniniwala kay Bangag, mga kababayan? Para na lang kung mag-survey sila sa bilangguan. BBM talaga ang ano dyan. Dun sa mga kriminal, mga kababayan, mag-survey. Well, hindi po tayo nagugulat na Ang animal. tuloy-tuloy. Ang animal, ang panot din, mga kababayan ni Setinho. Oh. Ang ini-interview. Etong media, no? Media, advice sa atin, no? Wala na ba kayong ibang resource person kundi itong Setinho? Pagbagsak ng satisfaction rating ni President Pareho kayo. Kayong mga makakaliwa. Bong Marcos Jr. Kasama kayo ni Bangag. Sa totoo lang, dahil bumangag na kayo, nagkukunwari lang kayo. Dahil, pinapakita ang husga ng publiko. No? Walang anumang credibility yung kanyang so-called anti-corruption campaign. Oh, naniniwala ka? Itong bugok na to, mga kababayan, no? Naniniwala pa na mayroon talaga anti-corruption campaign. Sila na nangangurakot. Kabilang nga kayo, Tinyo. Kabilang kayo sa corruption scheme nitong mga Bangag dahil hindi naman kayo ganyan dati eh. Masyado kayong soft sa presidente, mga kababayan. Hindi kagaya ng mga presidente nagdaan na talagang halos makipagpatayan na ito si Natinyo. Pero ngayon, mga kababayan, ganyan-ganyan na lang sila. Para kunwari inatake, pero sila mga tapik lang siguro, mga kababayan. Kung dati talagang gusto nilang hampasin, ngayon tapik lang siguro, mga kababayan, kay BBM. Para kunwari na mayroon silang inaatake kay BBM. Yung mga pangako niyang malaking isda, nasa na? Tingnan yung mga ini-interview nitong mga jablo. Minsan pinapaalala ng taong bayan sa administrasyon na Ay, tagilid tayo dito tagilid. kailangan tugunan ng kahirapan. Kinakailangan tugunan ang Tagilid tayo dito sa pinagsasabi nito. pagkakasasasyon. Forget. Ayoko manood dito sa mga ganyang mga itsura, mga Pangulo, kababayan. sa lahat ng- Sa pangiwi to. Tagilid din tayo dito. major areas sa bansa. Pinakamataas ang dissatisfaction sa Mindanao na kilalang baluarte ng pamilyang Duterte. Hindi lang sa Mindanao, buong Pilipinas. Between that time up to this period na marami na nangyari. So, siguro mas maganda. Tingnan natin kung ano nangyari. Kanalang, yung survey na yan, mga kababayan, hinila pa yan ang rating ni Bangag dyan. Yan na lang ang pwede nilang mapakita, mga kababayan. Generous ba yan masyado? Yung Hindi negative naman daw 15. nababahala ang Pangulo sa resulta ng survey. Hindi na babahala. May matino bang pangulong ganyan, mga kababayan? Walang pakialam. Feedback na nga yan sa'yo, Bangag. Hanggat hindi mo yan tinitake personally, hindi mo yan tinitake at heart, tuloy-tuloy ang pagbagsak nungag. Wala na talaga pag-asa Ayon sa itong mga Malacanang, taong ito, no? Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho pero Wow, sinasagad ng Pangulo ang pangungurakot. Pagtatrabaho mong mukha mo. makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo Motivated pa daw, mga kababayan. ang Ang pagtatrabaho pagnanakaw, at pagbibigay ng tulong pagbibigay ng ayuda. Wala nang gusto na ayuda dahil galing yan sa pera ng bayan Daksayan nyo lang. ng mga mamamayan. Isinagawa ang survey mula March 20. Yan yung mga propaganda ninyong turo-turo kasama ni Vince Dizon, mga kababayan. Isa yan sa pagpapabagsak sa inyong mga survey. Rating ngag. To March 31 sa 1,500 respondents nationwide. Tingin ng pala Umalis ka na lang, BBM. Umalis ka na lang para bibilib ang tao sa'yo. hindi pa naaabot ng tulong ng gobyerno ang mga na-survey. At kasama Ang mga na-survey, hindi pa naaabot ng tulong para tapos, mga kababayan, pataas ng pataas. Ang dissatisfaction, discolored. Ang reason nila, baka hindi pa daw naabot ng tulong, mga kababayan, yung mga dissatisfied kay BBM. ito sa tinatrabaho ng Pangulo. Bugok! Kahit bigyan mo pa kaming ayuda, Marcos, inutil ka pa rin sa aming tingin. Para sa agenda, Jill Sibandal, Billionaire News Channel. I was interviewed. Kasama ko pa mga madre. Dito tayo, mga kababayan, sa ina Attorney Guanzon at si Kati Binag. Nag-i-insist yung isang sa TV na, tanungin ako, tama ba daw ang ginawa ni Mayor Sara Duterte na sinuntok yung sheriff? Big deal masyado ka sa kanila, mga kababayan, Napakatagal na yun, mga kababayan. Kulang pa nga yung suntok, Dapat mga tadyakan. And to their surprise, sabi ko, bakit? Hindi ba pwedeng manuntok ang babaeng mayor?
Kung lalaki mayor nanuntok dyan, siga pa siya eh. Pag Oo. kaming babae nanuntok, Mas- Tama. buti nga sinuntok niya lang eh. Nung Yeah. mayor ako eh, dala-dalawa baril ko eh. Nakita ko yung picture mo nung Oo, nung kaya araw. alam Ganun eh. nyo, itong mga double standards. Double standard talaga. Lahat natapon nila At saka ano mga kababayan, grabing makapuna. Tala nyo kung sinong mga magagaling. sa babaeng kandidato. Ha? Eh ito, soft-spoken si BBM. Siyempre soft-spoken. Tapos magna. Weakling yan eh. Kaya nga yan Weakling. soft-spoken. Asa na yung necktie mo? Soft-spoken. Ito na yung aking linda. Ito ang necktie ko. Bigay ni Cathy ha. Oh, meron pa akong rubber ducky na yellow niyan. Hindi ko lang nadala oh. Ito, ang dapat necktie ni BBM. Ito ang tinatawag na lame duck. Lame duck. Yan. Alam mo, Commissioner Bing, Cathy, no? Tayong tatlo, hindi naman tayo pinanganak na mahirap. Miski na papano, may kaya. Sabihin na natin, middle class, Yeah. si Bing, upper middle class pa yan, no? Oo naman. Pero ang pinagtatakahan ko dito sa mga critics ni Inday Sara at yung mga diehard Duterte haters, Haters ni DH. they echo chamber sila lang eh. Yeah. Sila yung mga nakatira lang sa gated subdivisions, no? Na Tapos, mayroon ding ano mga kababayan na nag-feeling na ano, mga pasosyal na, kagaya na lang sina Lovely mga kababayan. Pero yung mga taong yan, hindi tayo naniniwala mga kababayan na kusang loob nila na ano, voluntarily. May mga benefits yan siguro. safe and secure in their confines, no? Parang ano eh, Parang sila lang tama. hindi nila alam tama ang sa pulso ulo. ng ordinaryong mamamayan, no? Yeah. Wala silang street smarts eh. Wala. No? Kanya nga ayoko kay Bongbong nung tumakbong presidente noong 2016 eh. No? Kaya ako kay Isko eh. Kasi ang ano nga, si Isko may Isko street Big. smarts. Nanggaling sa pinakamahirap na Bumangag na rin si Isko eh. Yan din ang problema mga kababayan eh. Bumangag. Naiintindihan at niya. unti-unting umangat. No? Nag-aral. Oh. May college degree. Nag-aral, dalawa. oh. Nag-Harvard pa na program. Ha? No, kaya nga, he tried to improve himself on his own, di ba? Yeah. Sarili niyang sipag, sarili niyang by his Pero ito, lahat bootstraps. nandun na. Pera, kapangyarihan, Pero wag ka nang Isko, wag ka nang magpresidente. Tama na. ganyan. Diyan ka na lang sa kailangan ka ng Maynila. Walang tinapos. Yeah. Walang tinapos na college degree. Tapos pag nagsalita pa, sabihin niya sa mga bata, lahat ng natutunan ko sa eskwela ay ginagamit ko ngayon. Ikaw, bibigyan mo kasi sinungaling. Bangag. Hindi ka naman nag-graduate eh. Oh. Yan ang problema sa'yo eh. Pumasok ka pa nga sa UP College of Law, first year lang, drop out ka na. Drop out na. Ferdinand Marcos College of Law yun eh. Kaso, pagpasok niya pa lang sa classroom ni Professor Hidiora, recitation agad. Drop out agad. Mr. Marcos. Siyempre wala siyang alam, di ba? Alam mo na, I don't care if you're the son of God. Grabe ka. Drop out siya agad dito eh. I don't care. Ilongga rin nga God. para si Heidi, no? Parehong-pareho nga pala kayo nila. Kayong tatlo ni Miriam, parehong-pareho kayo. Feisty. Yari kayo sa amin Diba? mga Ilongga. Hindi, tsaka hindi kasi ako naniniwala na dun sa, yung mga soft-spoken. At tsaka, babalikan ko yung sinasabi Virus mga kababayan, Risa virus, soft-spoken, tapos napaka-angas. Pero mamabing na hindi pwede Ugali. maluntok ba ang kababaihan. Parang yun ang sinabi na kapag kaming mga babae ay inaabuso, hindi na namin pwede ipagtanggol ang aming pagkababae. Oo. Diba? Hindi ganon. Yung prinsipyo namin, di ba Yeah. pwede kaming, that we will be so, passionate about it, that we will express it the way most men express it. Di ba? History is replete with examples. Golda Meir of Israel, no? Oh, yeah. Margaret Thatcher, the Iron Yes, Lady yes, of Britain, yes. who brought That's true. Britain from chaos to Siya yung di ba? Maraming ganyan. Siya yung, di ba, inoccupy yung Oo. Panama Canal? Oh. Yung nagkalaban niya din nung lito, ngayon? Hindi, yung Nicaragua? Falklands sa Argentina. Oo. At saka inoccupy yung Yung Panama Canal. Panama Canal, Oo. ba? sino ba yun? umaatras Yung diktador, na eh. yung diktador kalaban na eh. ano. Dapat Diktador. Sabi pa ni Margaret Thatcher,
fire! sabi ng Navy, Prime Minister, they're already turning around. I don't care. I don't care. Yari kayo. Yan ang importante na malaman ng mga tao na kaya din naman ng mga babae na mamuno. Oo, kaya po, kayang-kaya. Lalo na po kung may pinag-aralan, abogada, dumaan naman sa pagkamayor. Yung sinasabi ni Chair Lito ng compassion, alam nyo, kaming mga nag-mayor, ha? Kahit ano po, talagang mga bangag na lang siguro ang compassion pag nag-mayor ka eh. Kasi kalulukoy. Mga bangag. Mga BBM. Pumipila sa, ano yan, sa 6 years ako tanggapan mo. nag-mayor, Oo, kasi you can Mga bangag na lang. At saka lalo na pag wala namang fans yung city mo, Yes. nung panahon Oo. namin, wala talaga, inubos na nila eh. Diba? 86 to 92. Oo nga pala, President martial law baby Cory, ka, no? Kaya, ang sinasabi natin sinasabi nila na di niya yan kaya kasi kulang siya sa ganito. Teka muna, pumasa muna kayo ng bar exam. Bago niya yan sabihin Ayan. na si Sara Duterte ay kulang sa ganito. Nakaka-insulto na kayo. Ang taas ng grade ng VP Hindi Inday. pa kayo nakapasa ng bar eh. Oh. Saka yung parang sila Si lang Risa, yung ano lang, oh. Oh. Sila lang yung magaling. Meron Risa Virus, mga kababayan, ano nga? Hindi nga yan abogaga. Gagi lang, mga kababayan, si Virusis. Oh. sila talagang sariling mundo. Parang ano na, Oo. yung meron Eh silang... yung mga nag-rally doon sa Yung Senate. holier than Ayun, thou nag-rally sa attitude. Yeah. Gusto ko na sabihin, Tita, ang blood pressure mo. Oh, yung mga gurami na, mga kababayan. Kasi grabe na talaga. Mag-resign na kayo lahat. Yung pala ba ino? Ay, oo, si Munsod. Hindi lang pinaparesign. Actually, mamabing pala, na even yung mga bishops, Si yung mga Monsod. priests, gusto kong sumulat sa sa Rome. Tama. About it. Tama ba yung ginagawa ng mga pare at mga bishop na nagsasalita ka ng may hudas na mga traitor? Sino may nasabi may Judas? Anong pangalan nun? ba Reyes, yun? Father Robert Reyes, oh. Sige, isumbong mo yan sa Roma. May mga obispo. So gusto ko itanong, kasi ang alam ko, dapat ang pare, siya ang nag-uumpisa ng kapayapaan at pagmamahal. Opo. Bakit ngayon ang mukhang Isumbong mo yan sa Roma, sige. ang kaparian at ang bishop natin na iilan dyan, sila pa ang naghihikayat na magalit ang sambayan ng Pilipino. Inciting to hate, no? Umiyak ako lagi loyal kay Senator Pia eh. Nung umiyak si Senator Pia Cayetano sa kanyang frustration. Binastos, ano? Isang bishop din nun. Expression ng natakot talaga sila doon. They were terrorized. Frustration niya sa mga dati niyang friends ngayon sa minority na may isa pang pare nagsabi ng makonsensya ka. Patrimonyo. Bishop yata yun. Bishop yun. Bishop Bishop yun. pa ba? Oo. Alam niyo, Bishop, Bishop ng Cubao. alam Gusto niyo, ko Bishop, pumunta dun, promise. ako naman, freedom of speech naman po. Kung sa pulpito sabihin niyo yan, okay po kami. Walang problema. Nanay ko, devout Catholic, lola ko, devout Catholic. Ang hindi lang po ninyo alam, na hindi po kasali si Pia Cayetano sa inyong flock kasi protestante po siya. Kaya po, pagsabihan niyo siya na makonsensya siya, parang out of play. Yeah. Tsaka Attorney Bing, yung ating pagkakristyano, no? Katoliko rin ako, nagsisimba ako tuwing linggo. Hindi Nakakawalang gana, mga kababayan, no? Itong mga padrimonyong mga damasong nakikialam sa politika. ba it's founded on mercy, Love. compassion, Truth. charity, truth, Etong mga NPA na mga kababayan, mga padrimonyo, puro kajabluhan ang ginagawa. forgiveness. Bakit yung May yung judgment. pang kung sino yung mayayaman sa ating mga Katoliko, bakit sila pa yung judgmental? Di lang yung bishop at saka pare. Oh, Yun bishop yung nakakakilabot. Yan ba ang tinatawag dyan, demonyong nag-aanyong Flavi. Flaviano. Father Flavi? Oo. Yun, grabe din yun. At sabi ko nga, Father, por favor, Por favor! Tumakbo ka na lang kaya congressman. Oo. Kasi yun ang gusto mo. Presidente! Takbo na presidente! Flaviano. Bangagers. Venue sa iyong mga political expression, no? Tanungin mo kaya si BBM, Father Flavi. Masarap. Ang sabi ni Flavi, no?
Nung ano daw, naghihit-hit daw sila mga kababayan ng cocaine at mga droga, shabu. Masarap! Masarap talaga. Tapos parang willing-willing siya habang nagkikwento mga kababayan. Ay, nako. Bakit hanggang ngayon walang drug lord na nakukulong, ha? Ay, ang mga drug lord, mga kababayan, nakalabas nga. Diba si Kerwin, ang sabi, umamin na nga yan silang drug lord eh. Ang narco-politician, si Mabilog, umamin na rin yan mga kababayan. Bakit? Naging gabinete Bakit? pa. Barkada sila? Lumalabas pa ang drug lord. Yun ang problema sa inyo. Ginagamit nyo naman ang relihiyon para usigin ang kalaban nyo. Mother, Ito talaga ang problema sa organized religion na maraming babae na ayaw na ng organized religion dahil sa control. Mother, alam mo yung That's ano? another topic of feminism. Kaya Yeah. wag na yan dito dahil politika ang pinag-usapan Mother- natin. Sinasabi na natin kay Father Flabby. Father Flabby, you can call me anytime. You can, Flabiano. whatever, you try to enlighten me, okay? But you cannot convert Udas. me. Huh? Because Father Flabby, in the world, in the real world of politics and poverty, At chuchu-chuchu. nakasalawal ka pa lang, mayor na ako. Kaya, pag inuusig niyo po ang mga nasa posisyon na hinalal ng mga tao, galing-galingan nyo naman. Para hindi po kami magsabi na kayo naman po din ang bias. I know you don't like to be told these things, but that's... Kami, isa lang ang gusto namin kay Flabby mga kababayan. Mensahe. Magpa-drug test ka, Flabby. Hair follicle test. Now na. That's my Bago kami opinion, maniwala and that's sa'yo. True. Lang, kasi pag naka-abito kayo, Oo nga, no? Dapat tubarin nila mga kababayan. Hindi sila magpakilalang pari as mga kababayan kapag nakisaw-saw sila sa politika. Talagang nakaabito pa mga kababayan. Ungas. Mga lobo talaga, no? Wolf in sheep's clothing. ang mga tao iniisip, uy, man of God. Man of God, man of the church. Man of Saying God. na ganito si Sarah, ganyan. Man of Lang gago. Father. Ako talaga iniwala ako dyan eh. Kaya nagba-Bible study ako talaga ngayon. Alam mo ba dito? Nagba-Bible Yan, mga parin yan mga kababayan. Impyerno pa yan ha. Pustahan tayo, impyerno pa yan sila mga kababayan. Impyerno yan silang lahat. study na ako ulit every Wednesday. Kasi ito absent ng absent. Pero ako, present po ako lang. Oo. Pero, Yeah. Commissioner, Kaya para bumait naman daw po ako ng konti. Commissioner Ito Bing, ako, Father Flabby. Pag bumait na po ako, pwede na po tayo. Flabiano. Commissioner Bing, Cassie, gusto ko lang ipasok ito. Oh, sige. A compassionate leader who understands the plight of the ordinary Filipino should have realized nung nagkaroon tayo ng krisis ng inflation, Fuel. lahat, no? I mean, ganyan yung problema na yan, na dapat agad-agad na gumawa ng solusyon ang pamahalaan kung ikaw ay compassionate. And why am I saying this? Nung tumaas ang presyo ng gasolina, at hindi naman natin kasalanan yan, yan ay dahil sa kay Trump at sa yung nangyayari sa Middle East. Nung tumaas, ang VAT, una may excise tax. Pangalawa, may VAT pa. May excise tax na 6%, meron pang VAT na 12%. Na ang nagbabayad yan, consumer, tayo. Di ba? Kung meron kang compassion, nung tumaas ang presyo ng diesel at gasolina, tumaas din yung collection mo ng VAT. Oo. Ngayon, yung tinaas ng Oo nga, no? collection mo ng VAT, wala naman yan Kasi sa 10% yan. source of revenues mo for the current 2026 budget. So, pumaldo ka, dumoble ang iyong collection Paldo. ng buwis ng VAT, di ba? Pati excise tax. Tinatawag na windfall, no? Windfall profit yan ng gobyerno. Imbis na sasabihin mo ayu-ayuda, no? Mano bang babaan mo yung VAT habang merong krisis? Di ba? Kung yan si Digong ang presidente, di ba? Sigurado yun ang gagawin eh. Kasi yun automatic eh. Bakit mo sasabihin na targeted dapat ayuda-ayuda na alam mo naman mga paborito lang ng mga congressman ang nakakatanggap ng ayuda. Matay na nga sa tingin. Bakit sasabihin mo targeted? Ilan lang ba ang may kotse? No? Yung may kotse, dalawang klase yan. Yung sobra yaman na tatlo, di ba si Garjola, 30 yata ang kotse, si Vizcaya, di ba? Hindi ba ng building ni Garjola para sa collection niya. hindi bali na yung ganong magkano lang ba tapo nun? Ang nakakaawa, yung middle class na
Yun ang Installment tinatax. pa yung kotse. Yun ang tinatax. Installment pa yung motorsiklo. Yun ang nagbabayad din ng tax eh. So kung ikaw income tax. kung ikaw ramdam mo ang hirap ng tao, whether yan poorest of the poor all the way to the middle poorest class. of the poor. Na yung middle class ang backbone of the economy. Paano bang bigyan mo naman ng konting palugit man lang o Kahit babaan mo? diesel lang, kahit O sa diesel kuryente, pwede mo rin babaan yung VAT, di ba? Habang may krisis lang. Ayaw nila. Ayaw nila. Kasi sila, they live in a different world. Yeah. Also, sinabi nga ng aming expert economist dito na si Ma'am Cora Guidote, ayaw talaga ni BBM Gang tanggalin ang VAT sa fuel at excise tax. Gasol lang. Even ito ni this year. Gasol. Dahil May nahabol. actually ito, may nahabol silang target ng collection para maigapasok nila sa unprogrammed funds. Allocation. At gagamitin na naman yon para sa paldo-paldo na naman. Yun ang naging source ng ghost flood control projects, yung kanilang unprogrammed funds. Which, Dr. Vinnie Monsod Herself, also said yeah. na dapat zero unprogrammed funds. Diba? Pero alam mo naman, dahil naman sa grupo-grupo siguro, sumama doon si Dr. Winnie Monsod doon sa nagraraling mga tita, mga mamita at mga tita, nagrally doon sa Senado na mag-resign na kayo. Yan, Samantala, mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Post your comments below.